Itago niyo po ako sa pangalang June. Ikikwento ko lang yung naranasan namin ng asawa ko. Dito sa mismong lugar kung saan kami nakatira. Buntis po yung asawa ko nung mangyari tong karanasan na ikikwento ko. Dati, hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Para sa akin, panakot lang yun ng mga matatanda sa mga batang pag-ala-gala sa gabi. Pero nung ako mismo yung makaranas, nabago bigla yung pananaw ko na yun. Gabi nung mag-aya yung asawa ko. Buntis siya ng mga panahon na yun. Inaya niya ako na maglakad-lakad sa labas. Doon lang daw banda malapit sa amin. Ayaw niya din daw lumayo gaano kasi baka daw mapagod siya. Naisipan niya daw yun kasi naboboring na daw siya sa bahay. Nagsasawa na din daw siya sa kakanood ng mga palabas sa cellphone niya. Dahil ganun ang gusto niya, kahit tinatamad ako, sino ba naman ako para tanggihan yung buntis kong asawa? Baka pag tumanggi ako, sa labas pa ako matulog. Lumabas kami at nagsimulang maglakad. Yung lugar namin, hindi naman siya liblib. Matao naman yun kahit gabi. Maraming bahay din kasi doon. Tapos malapit lang sa kalsada, na daanan ng mga sasakyan. Habang naglalakad kami, naisipan ni Mrs. na maglakad hanggang doon sa labasan. Hanggang doon daw sa kalsada mismo. Sumunod lang ako sa gusto niya. Gaya nga ng sinabi ko, bawal akong tumanggi. Pagdating namin doon, naglakad lang kami sa gilid. Doon lang sa sidewalk. Dahan-dahan lang ang lakad namin nun, habang nag-uusap ng kung ano-ano. Madilim na ng mga oras na yun, dahil nga gabi na. Hindi ko lang tanda kung anong eksaktong oras. May streetlights naman sa kalsada na yun, kaya hindi naman nakakatakot maglakad kapag gabi. Pailan-ilan lang din ang mga sasakyan na nadaan, kaya hindi ka maiilang na maglakad. Tapos presko pa yung hangin. Habang naglalakad, napansin ko sa malayo na may isang matanda din na naglalakad. Pagawi siya sa direksyon namin, nakita ko na may bitbit siyang parang supot sa kanang kamay niya. Noong una, wala namang kaduda-duda sa matanda. Para lang siyang tipikal na matanda, ugod-ugod at mabagal ang lakad. Habang papalapit kami ng papalapit sa isa't isa, hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan ako. Napansin ko kasing nakatingin yung matanda sa asawa ko. Para sa akin wala naman yung tingin niya na yun. Ang pinagtataka ko lang, parang ayaw niyang alisin yung tingin niya sa misis ko. Para bang tutunawin niya yun sa titig niya. Nagpalit kami ng pwesto ng misis ko. Nasa kaliwa ko kasi siya. Nilipat ko siya sa kanan ko, para ako yung tignan ng matanda. Pero nang gawin ko yun, nakita ko yung matanda na biglang tumingin sa akin. Hindi ko alam pero yung titig niya ay parang tumagos sa kaluluwa ko. Noong makasalubong na namin siya, dito na ako medyo nangamba kasi bigla siyang nagsalita. Ang sabi niya, malusog daw yung bata na nasa tiyan ng misis ko. Kulantang talaga ako kasi hindi pa pansinin sa asawa ko na buntis siya. Hindi pa ganun kalaki yung tiyan niya para masabing buntis. Pagtapos sabihin ng matanda yun, minitian lang namin siya ng misis ko. Tapos nilagpasan na namin. Nang bahagya kaming makalayo doon sa matanda, nagkatinginan kami ng misis ko. Parang naisip niya din yung naisip ko. Tinanong ako ng asawa ko kung halata na ba na buntis siya. Sinabi ko na hindi naman gaano, kasi maliit pa yung tiyan niya. Parehas kami nagtaka. Akala niya nung una manghuhula yung matanda. Pero ako iba yung hinala ko. Kasi kahit hindi ako naniniwala sa aswang, parang maniniwala na ako ng mga oras na yun. Sinabi ko ng pabiro sa asawa ko na baka aswang yun. Pero hininaan ko lang yung pagkakasabi, na parang pabulong lang. Noong sinabi ko yun, natakot ata yung misis ko.
Kaya sinabi niya na umuwi na daw kami. Sumang-ayon naman ako sa kanya kasi medyo malayo-layo na din yung nilakad namin. Nung tumalikod kami para sana maglakad na pabalik, nagulat kami kasi yung matanda na nakasalubong namin kanina ay nandun sa kanto kung saan yung street namin. Nakatayo lang siya dun at para bang hinihintay niya kami. Nagkatinginan ulit kami ng misis ko. Sinabi ko sa misis ko na parang hindi ko nagugustuhan yung mga nangyayari. Nakikita ko na sa mukha ng misis ko na kinakabahan na siya. Since wala kaming ibang dadaanan, wala na kaming ibang choice kaya naglakad na lang kami doon. Kahit medyo natatakot na sa matanda. Habang papalapit kami ng papalapit, pahigpit naman ng pahigpit ang hawak sa akin ng misis ko. Noong matanaw ko na yung mukha ng matanda, nakita ko siya na nakatingin sa asawa ko at nakangiti. Ngiti na parang natutuwa siya na nakikita niya yung asawa ko. Nang makalagpas kami sa matanda, bigla ulit yung nagsalita. Ang sabi niya, "Ang bango-bango mo naman, Iya." Hindi na namin pinansin yung matanda. Lumiko agad kami papasok dun sa street namin. Lakad takbo kami nagmamadaling makauwi sa bahay. Nang makarating kami sa bahay, hinga lang inaabot namin sa kakamadali. Nakahinga naman kami ng maluwag nung makauwi na kami. Pero nandun pa rin yung takot namin sa matanda. Habang nagpapahinga kami sa bahay, hindi pa din mawala yung takot ng misis ko. Sobrang natakot siya dun sa sinabi ng matanda. Para kasing naaamoy niya yung bibi na nasa tiyan ng misis ko. 12:00 na siguro ng hating gabi nun. Nawala na sa isip namin yung matanda kanina. Habang nanonood kami ng misis ko ng movie, natigilan na lang kami bigla nang marinig namin na may kumatok mula sa pinto ng bahay. Nagkatinginan na naman kami ng asawa ko. Wala naman kaming ine-expect na bisita nung araw na yun. At saka 12:00 na ng hating gabi. Sino naman ang taong kakatok ng ganung oras? Unless emergency yun. Kahit medyo kabado, tumayo ako para buksan yung pinto. Pagbukas ko dun sa pinto, grabe na lang yung gulat at takot na naramdaman ko. Kasi yung kumakatok pala sa pinto ay yung matanda kanina na nakasalubong namin sa daan. Nakangiti yun nang binuksan ko yung pinto. Nangangatal pa yung boses ko nang tanungin ko yung matanda kung anong kailangan niya at bakit 10 oras ng gabi ay nangangatok siya ng bahay. Sumagot yun at nanghingi ng pasensya. Sinabi niya na kung pwede ba daw makahingi ng tubig dahil nauuhaw na daw siya. Tinignan ko yung misis ko na nakahiga at nakatingin sa amin. Kita ko ang takot sa mukha niya. Kahit natatakot, ay binigyan ko na lang ng tubig yung matanda. Pero may isa pa siyang hiling. Sinabi niya kung pwede ba daw makapagpahinga siya saglit at maupo sa loob ng bahay. Dito na nakisali yung misis ko. Sinabihan niya yung matanda na hindi pwede dahil patulog na kami. Hindi naman nagpumilit yung matanda. Ngumiti lang yun at nagpasalamat na lang. Pag-alis ng matanda, agad kong sinara yung pinto. Magdamag akong nagbantay sa asawa ko. Hindi talaga ako natulog dahil sa takot na baka bumalik yung matanda na yun. Sa awa naman ng Diyos, wala nang kakaibang nangyari pa nung gabi na yun. Kinabukasan, sinabi sa akin ng misis ko na mabuti na lang daw at di namin pinapasok yung matanda kagabi. Naikwento niya daw kasi sa mama niya na may misteryosong matanda kami na ikwentro kagabi. At kumatok pa yun sa bahay. Sabi ng mama niya, aswang daw yun. Sa kilos pa lang at pananalita, halatado na daw agad. Mabuti daw hindi namin pinapasok yung matanda. Dahil once na inimbitahan daw namin siya pumasok, ay dun yun magsisimulang umatake. Ganun daw manlin lang ang mga aswang. Pero hindi naman daw makakapasok yun basta-basta sa bahay. Maliban na lang kung inimbitahan namin pumasok.
Matapos ng karanasan namin sa matanda na yun, naglagay na kami na maraming pangontra sa aswang. Naglagay kami na madaming asin sa palibot ng bahay. Pati ang mga bintana, nilagyan din namin. Sa awa naman ng Diyos, hindi na namin muli pang nakita yung matanda na yun. Hanggang sa manganak yung misis ko.